Ang totoong kwento sa likod ni Fouquerat, akala ng lahat kilala na nila si Fouquerat, yung masayahing mukha online, palaging may energy at palaging handang maghatid ng content. Pero may mga bagay na hindi ipinapakita sa camera, mga bagay na masalimuot, controversial at nakakapagduda sa kung sino nga ba ang tunay na Fouquerat. Ngayong araw, bubuksan natin ang kwento na matagal nang ikinukubli, ang mga away, ang mga hindi pagkakaunawaan at ang mga sikreto na unti-unting lumalabas. Nagsimula ang lahat ng pumunta si Fouquerat sa Maynila. Maraming tumulong sa kanya, mga kaibigan, mga supporter at mga taong naniwala na may potential siya. May mga nagpatuloy sa kanya, nagbigay ng tirahan at nagtiwala na kaya niyang bumuo ng magandang pangalan sa industriya ng content creation. Sa simula, maayos ang lahat. Di palaging may ngiti, palaging masigla. Pero habang tumatagal, doon na nagsimulang lumabas ang mga problema. Mga pangakong hindi natutupad, mga usaping pera, at mga ugaling hindi inaasahan ng mga taong nagtiwala sa kanya. At dito nagsimulang pumuutok ang tanong na hanggang ngayon ay nakabitin. Sino nga ba ang totoong Fouquerat? Isa sa mga pinakamalaking usapin ay ang tungkol sa pera. May mga nagsasabi na hindi marunong humawak si Fouquerat ng pinansyal na aspeto ng kanyang buhay. Mas inuuna raw niya ang luho kaysa sa tunay na pangangailangan. Kung may konting kinikita, agad itong nauubos sa mga bagay na hindi mahalaga. At dahil dito, nahihirapan daw siyang panatilihin ang lifestyle na ipinapakita niya online. Pero hindi lang doon nagtatapos, dumating pa ang issue sa mga endorsement. May mga brand na nagtiwala sa kanya, nagbigay ng kontrata, at umaasang lalaki ang kanilang pangalan dahil kay Fouquerat. Pero ang nangyari, ayon sa mga ulat, marami sa mga kumpanyang ito ang nag-back out. Bakit? Dahil mismo silang nakapansin, hindi pala ginagamit ni Fouquerat ang mga produkto, kung minsan ipinopost lang, pero walang personal na patunay na siya mismo ay naniniwala dito. At para sa mga brand, malaking red flag iyon. Kung hindi totoo ang paggamit, paano maniniwala ang mga tao? Kaya isa-isa siyang iniwan ng mga kumpanyang dati sumusuporta. Kasunod nito, may mas personal na kwento ang tungkol sa bahay na tinirhan niya. Nang umalis daw si Fouquerat, iniwan niya ang lugar na marumi at hindi maayos. May panis na pagkain, mga gamit na basta na lang iniwan at kalat na hindi niya inayos bago umalis. Para sa mga taong nagpatuloy sa kanya, malaking dagok ito. Hindi lang sila naiwan na maglinis ng kanyang mga kalat, kundi parang sila pa ang lumabas na mali sa mata ng iba. Ay nakaramdam sila ng pagkakanulo kasi ang inaasahan nilang respeto at pasasalamat na uwi sa kapabayaan at katahimikan. At para sa ilan, ito ang naging turning point para talikuran na si Fouquerat. Ngunit hindi lang iyon ang naging issue, maging ang kanyang pakikitungo sa mga kakolab na dala rin sa kontrobersya. Sina Miss Catherine Cesabol at Queen Hera, ilan lamang sa mga pangalang nadamay. Maraming project ang sinimulan pero hindi tinapos. Okay? May mga content na dapat sabay-sabay nilang gagawin pero nauwi lang sa tensyon at siraan. Ang dating teamwork naging kompetisyon at turuan ng sisi. At sa bawat pagkakamali, palaging may tanong, sino ba talaga ang may kasalanan? Para sa ilan, si Fouquerat ang dahilan ng pagkasira ng mga samahan. Para naman sa iba, baka simpleng hindi lang nagkaintindihan, pero ang malinaw maraming relasyon ang nadurog sa gitna ng lahat ng ito. Pagdating naman sa social media, mas lumala pa ang sitwasyon. May mga kritiko na nagsabing plastic si Fouquerat. Ginagamit daw niya ang relihiyon para sa simpatiya at ginagamit ang drama para makakuha ng atensyon. Ang imahe niya online, malinis at kaaya-aya. Pero ayon sa mga nakasalamuhan niya, ibang-iba raw ang ugali kapag wala na ang camera. Ito ang mas lalong nagbigay daan sa backlash. Ang mga tao nagsimulang magduda, ano ang totoo ang Fouquerat na nakikita sa harap ng camera?
o ang Phukerat na ikinukwento ng mga taong nakasama niya sa likod ng eksena. Kaya ngayon, marami ang nagtatanong, nasaan na si Phukerat? May mga dati niyang koneksyon na lumayo na. May iba namang nanatiling tahimik, baka dahil sa loyalty o baka dahil sa takot na madamay sa gulo. At si Phukerat mismo, hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na sagot sa lahat ng mga akusasyon. Titila, mas pinili niyang manahimik kaysa sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. At dahil dito, mas marami pa ring tanong kaysa kasagutan sa huli. Ang kwento ni Phukerat ay hindi lang basta chismis. Isa itong paalala kung gaano kadali para sa isang influencer na magpakita ng magandang imahe online habang tinatago ang tunay na nangyayari sa likod. Kung tingin nyo kailangan pang mabunyag ang iba pang kwento, i-comment nyo sa baba. Anong parte ng kwento ang pinaka nakakapagduda para sa inyo? At huwag kalimutang i-like at i-subscribe para updated kayo sa susunod na expose.